Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang Pilipinas ay mayaman sa mga kwentong bayan, mga pamahiin, tradisyon, kultura at paniniwala na minanapan natin sa ating mga ninuno. Mga paniniwala na mula sa mga panahon bago dumating ang mga Espanyol at ipinakilalang Kristyanismo. Hanggang sa kasalukuyan, ang paniniwala sa mga engkanto, diwata, maligno, mga lamang lupa ay buhay pa rin sa kulturang Pilipino lalo na sa mga probinsya. Bukod sa kapre, mga mangkukulam, duwende at tikbalang, mga aswang, isa pa sa hindi mawala-walang nilalang na paulit-ulit nating naririnig lalo na sa mga probinsya ay ang sirena. Halos 75% ng planeta natin ay binubuo ng tubig kaya hindi nakakagulat isipin na daan-daang taon nang nakaraan, ang mga dagat ay pinaniniwalaang nagtatago ng maraming mga misteryosong nilalang tulad ng mga malalaking ahas at mga sirena. Ang mga taong isda o mga sirena ay hindi lamang ang tanging mga kalahating tao at kalahating hayop na nilalang na kumiliti sa imahinasyon ng mga tao sa nagdaang mga taon. Sa bayan ng Atimunan sa Quezon, mayroong rebulto ng sirena sa kanilang dalampasigan. Ito ay malungkot at nag-iisa habang nakaupo sa malaking bato at nakatingin sa malayo sa bundok ng nasabing lugar. Tanong ng mga dumadaan, bakit may sirena doon? Malulungkot ka rin pag nalaman mo ang totoong dahilan. Ang mitolohiya ng mga Greko ay naglalaman ng kwento ng Diyos na si Triton, ang sirenong tagapagdala ng mensahe ng dagat, at pati na din ang mga modernong relihiyon tulad ng Hinduismo at Candomblé. Isang relihiyong Afro-Brazilian ay sumasamba sa mga Diyosang sirena hanggang sa araw na ito. Ayon sa mga alamat, ang mga sirena ay isang simbolo ng kamalasan at masasamang pangyayari. Pinaniniwalaang sila ay umaakit sa mga mandaragat papunta sa mga mababatong parte ng dagat. Para sa marami, ang sirena ay bahagi lang ng imahinasyon ng mga manunulat. Pero sa Atimunan, Quezon, ang paniniwala sa taong isda ay buhay na buhay. May mga sirena raw na laging bumibisita sa lugar, kaya nga nagpatayo na sila ng rebulto ng sirena sa tabing dagat. Pero ano nga ba ang kwento sa likod ng rebulto na ito? Ayon sa kwentong bayan, isang takdang gabi, may bagyo na biglang dumating sa Atimunan habang ang maraming mangingisda ay nangingisda sa dagat. Himalang may tuturing na ang mga mangingisda ay nakauwi ng ligtas maliban sa isa. Ito ang nagpalungkot sa buong bayan. Makalipas ang isang linggo, bigla na lang siyang lumitaw sa tabi ng dalampasigan na parang walang nangyari. Nagimbal ang mga tao sa biglang pagbabalik nito at maraming nagtaka kung ano nga bang nangyari sa kanya. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagligtas ng isang sirena sa kanya, ngunit ang mga tao ay hindi seryoso at pinaniwalaan ang kwento niya. Ayon sa mga naniwala sa kanyang kwento, siya ay karaniwang nakikita na papunta sa mabatong bahagi ng baybayin at biglang naglalaho. Kinikwento din niya sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa isang mahiwagang suklay. Ang sabi pa ay tila ginto ang suklay na iyon, na sinasabi niya na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na tawagan ang sirena sa pamamagitan lamang ng paglubog nito sa dagat. Gayunpaman, sa pagsapit ng trahedya, ang bayan ay sinalakay ng mga piratang Moro at ang mga nakaligtas ay nakakalat papasok sa lupain patungo sa ligtas na bahagi ng mga bundok. Walang narinig tungkol sa batang mangingisda pagkatapos. Ayon sa kwento, nawala siya dahil sa pagprotekta sa bayan mula sa mga pirata, at may nagsasabi na namatay siya sa sakit habang nagtatago sa bundok. Ang iba ay naniniwala na nakakita siya ng bagong pag-ibig sa isang bayan na malayo sa Atimunan at doon na permanenteng namuhay. Taon nang lumipas, ang mga lokal ay sinasabing nakakita ng isang magandang dalaga na nakaupo sa tuktok ng isang napakalaking bato sa tabi ng dagat na nakatingin sa mga bundok ng Atimunan. Sa likuran nito ay makikita naman ang isla ng Alaba. Malungkot ito at parang may hinihintay. Waring hinihintay ang kanyang pag-ibig. Gayunpaman, kapag lalapit sila sa kanya, tatalon siya papunta sa dagat at biglang naglalaho. Dahil sa laganap at sumikat ang kwentong ito, nagdesisyon ng mga tao na magpagawa ng rebulto ng sirena. Kasalukuyan, ang sirena ay nakaupo sa tuktok ng malaking bato kung saan madalas makita ang dalagang ito. Pinapaalala nito sa bagong henerasyon ng malungkot na kwento ng pag-ibig ng sirena at ng mangingisda. Gayunpaman,
Isang araw noon, isang taong galit na galit at kinamumuhian ang mundo, partikular ng mga ideya ng pag-ibig, ay naglabas ng baril at binaril ang ulo ng estatwa ng sirena. Muli itong ipinaayos, subalit ang orihinal nitong ganda ay hindi na naibalik sa dati. Kung titingnan nito ng maigi, mapapansin mo na ang ulo ay mas maliit kaysa ngayon na tila may maskuladong katawan. Ang sirena ng Atimonan ay matatagpuan malapit sa Atimonan Port sa Barangay Angeles. Ang Atimonan, Quezon ay isang mahiwagang lugar, maging ang pangalang Atimonan ay may tatlong bersyon kung paano at saan ito nakuha. May nagsasabing ang Atimonan ay nagmula sa isang puno na kilala bilang Atimon na sinasabing laganap sa lugar at sinasabing nagsilbi ng maraming gamit sa mga residente. Sinasabi naman ng iba na nagmula ito sa mga salitang atin muna na nangangahulugang isang patakaran, pagkakaisa ng pakiramdam at damdamin sa mga residente na nagpapalakas ng kanilang espiritu sa paglaban sa kanilang mga kaaway sa panahong iyon. Ngunit ang pinakatanyag na bersyon ay nagmula ito sa pangalan ng nagtatag nito, si Simeona Mangaba, na nakilala ng kanyang mga kabarkada bilang si Ate Munang. Siya ay isang babae at may tuturing na isang mahusay na pinuno. Siya ay tinuturing ng mga tao bilang kanilang pinagtibay na magulang at tagapagtanggol. Ang sirena ay nilalang sa karagatan na kalahating tao at kalahating isda. Sa alamat tungkol sa sirena, ito ay isang napakagandang mukha ng babae, napakahabang buhok at malamyos na tinig. Siya ay nakatira sa pusod ng karagatan, kasama ang dugong at iba pang nilikha sa dagat. Sila ang itinuturing na tagapangalaga ng karagatan pati na ng yaman nito. Sa dagat, sila ay may kaharian na puno ng yaman. Sinasabi na ang mga sirena ay galit sa tao dahil patuloy ang panghuli at pagsira sa yamang dagat na kanilang kinabibilangan. Sa tuwing bilog ang buwan, sila ay lumalabas at naghahanap ng manlalakbay o mangingisda sa dagat. Inaakit nila ito sa pamamagitan ng kanilang malamyos na tinig. Kasama ang iba pang sirena, nagtatawanan, umaawit at sadyang inaakit nito ang mga lalaki hanggang sa tuluyang mahulog sa patibong ng sirena. Ang lalaki ay tuluyang maaakit dito, patuloy ang kanyang paghahanap sa tinig hanggang sa makalapit. Habang naghihintay ang mga sirena at aakayin papunta sa kanilang kaharian sa ilalim ng dagat, ang kanilang reyna ay gagawin siyang asawa at hindi na muling makakabalik pa sa lupa. Sa ibang kwento tungkol dito, kapag sila ay umibig sa tao, ay ipagkakaloob niya dito ang lahat ng kanyang yaman. Ang luha ng sirena ay mahiwaga. Kapag ikaw ay natuluan nito, ikaw ay mabibiyayaan ng buhay na walang hanggan. Ang iba pang storya tungkol dito, ang lalaking nakatakas mula sa mga sirena ay nawawala sa katinuan o kaya ay namamatay bago pa siya makapaglahad ng kanyang karanasan kasama ang mga sirena. Kung ang sirena ay galit sa mga tao, ganun din ang tao. Itinuturing nila ito bilang salot sa karagatan. Kapag ang isang mangingisda ay walang huli, ibig sabihin nito ay pinarusahan siya ng sirena. Ang mga kalamidad sa karagatan ay pinaniniwalaang kagagawan din ng mga sirena. May mga sirena raw na laging bumibisita sa Atimonan noon pa man, kaya nga nagpatayo na sila ng rebulto ng sirena sa tabing dagat. Ang alamat ng sirena ay nagmula umano sa mga dugong, ang mga sea creatures, na ito ay malimit pagkamalang mga sirena ng mga mangingisda noong araw dahil sa kanilang hugis babaeng katawan at malumanay na galaw. Pero sa kasamaang palad, ang mga dugong ay unti-unti nang naglalaho dahil sa mga malawakang pagpaslang sa kanila para sa kanilang karne. Isa sa pinakasumikat na palabas sa Pilipinas na may kaugnayan sa mga sirena ay ang Jezebel, mula sa imahinasyon ng premyadong manunulat na si Mars Ravelo. Nabuhay sa kamalayan ng mga Pinoy ang kwento ni Jezebel. Bukod sa comics, ilang beses na ring naisa pelikula ang sikat na sirena. Mula sa unang Jezebel na pinagbidahan ni Edna Luna hanggang sa mga makabagong sirena na ginampanan ni Vilma Santos, Alma Moreno, Cherlyn Gonzalez at Ara Mina, maging si Marian Rivera.